Umuulan ang gabing ito. Anak ng tinapa naman, oh. Hindi ba kayo nakinig ng balita? May bagyo pala. Sana hindi mo na tayo tumuloy. Huwag ka nang magreklamo, tol. Nandito na tayo eh. Atras mo ng sasakyan. Hanap muna tayo ng pakikisilungan na bahay. Usapan nun ng magbabarkada, si Jeric, Ronald at Eloy. Inatras nila ang sasakyan noon na pick-up truck dahil sa malalim ang baha sa dadaanan nilang kalsada, at bumalik nga sila upang maghanap ng bahay o kubo man lang na pakikisilungan kasi malakas ang ulan ng gabing yon, hanggang sa nakakita sila ng bahay na hindi naman kalakihan at mukhang kubo nga lang iyon. Medyo okay naman nang kumatok si Eloy. Tao po! Tao po! Pag-aapurang katok at tawag nito, ngunit pagbukas ng pinto. Taong 1992 sa rehiyon ng Bicol. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Isang lalaki noon ang nagbukas ng pinto na nasa edad pa 50 na sa kubong nakita ng tatlo upang makisilong pansamantala. Pero mukhang mabait naman yung lalaki dahil, sige, tubuloy kayo. Pero pagpasensya nyo na tong bahay. Maliit lang. Salita nito na parang mapagpakumbaba. Ayos lang ho yun. Salamat ho. Tugon naman ni Eloy. At kung di nyo naman na itatanong na kung bakit nandito ang tatlong magbabarkada na to sa 10 oras na ng gabi, ay isang buwan bago mangyari ito ay plinano nilang magbakasyon patungong Bicol upang mag-hiking sa bundok ng Isarog. Adventure kumbaga. Yun nga lang minalas sila ng konti kasi nga ay inabutan na sila ng masamang panahon sa daan. Buti na nga lang ay mayroong nagmagandang loob din naman sa kanila. Nagpatuloy ang malakas na ulan ng gabing iyon at nanatili sila sa kubo ng lalaki na nung lumaon ay nagpakilalang si Ginoong Giraldo. At sa nakaparada nilang pick-up sa labas, makikita mo ang malakas na pagtalsik ng ulan sa bubungan nito. Parang ang hindi na matatapos ang malakas na ulan na yon. At lingid sa kaalaman ng magbabarkada ay may nilalang na umaaligid-aligid noon sa kanilang pick-up. Pero hanggang sa sumapit na ang umaga ay nagising na noon ang tatlo sa tunog ng kumukulong tubig sa takure. Oh, gising na pala kayo. Halina kayo't magkape, mga iho. Aya ni Ginoong Giraldo nang mapansin nito na sumilip si Ronald mula sa kortinang takip ng pinto ng isang maliit na silid na tinulugan nilang tatlo. Salamat ho. Hoy, bangon na kayo dyan. Nakakahiya oh. Nakitulog lang tayo. Tulog mantika pa kayo. Rinig pa na tawag ni Rinaldo sa dalawa ni Ginoong Giraldo. Napangiti lang naman noon ng bahagya si Ginoong Giraldo habang nagtitimpla ng kape. Hanggang sa mga ilang sandali pa ay, halina kayo mga iho. Nakakape ba kayo? Higupin nyo na habang mainit pa. Aya ulit ni Ginoong Giraldo sa maliit nitong mesa. Nahihiya pa naman sa pag-upo ang tatlo noon sa mga upuan habang nakangiting nagpapasalamat kay Ginoong Giraldo. San ba kasi ang tungo nyo mga binata? Bakit itong daanan pa ang napili nyong bagtasin? Delikado dito at lubak-lubak pang mga daanan. Ito kasing si Eloy Manong. Mahilig sa shortcut. Sabi niya, shortcut daw kasi dito, papuntang bundok Isarog. Ako na naman ang may kasalanan. Reaksyon naman nung isa. Tama na nga yan. Magpasalamat na lang tayo kay Manong Giraldo. At least, nairaos natin ang gabi na hindi tayo naging basang sisiw sa daan. Diba Manong? Oo. Pero pagpasensya nyo na kung wala tayong masarap na ulam dito. Malayong malayo pa kasi ang merkado dito Kung gusto nyo, may bayawak ako dyan. Buhay pa, nakakulong.
Pwede nating ihawin pang almusal. Ay, nako, wag na ho, Manong. Nakakahiya naman. Pinatulog nyo na nga kami. Tapos, pakakainin nyo pa kami dito. Nahihiya namang salita ni Ronald. Nako, bayawak. Sabi nila masarap daw yun eh. Di pa ako nakakatikim nun eh. Sabat naman noon ni Eloy. Loy, yan ka na naman eh. Maya ka nga. Saway naman ni Jeric. Pero habang nagtatalo naman ang tatlo, ay napangiti lang naman si Ginoong Giraldo na para bang nakikita lang niya ang kanyang sarili nung kabataan pa niya. Sa tatlong binata na ito, sabay sabi na lang niya na, "Oh, yun pala eh. Gusto niyong makatikim ng bayawak, mga iho? Sandali at ihahanda ko. Pangalmusal natin bago kayo umalis." Pagkasabi noon ni Ginoong Giraldo ay lumabas na nga ito upang asikasuhin yung bayawak na sinasabi niya. Kaya hindi na rin lang nakatanggi ang dalawa. Puwera na lang kay Eloy na gusto talagang matikman yung bayawak. Ito talagang si Eloy oh. Para kang patay gutom. Komento pa ni Ronald kay Loy. Wag nga kayo. Alam ko namang maski kayo. Gutom na. Tugon naman ni Eloy. Oo, pero may dilata naman tayo sa sasakyan eh. Kahit kanin na lang sana. Komento naman ni Jeric. Okay na yon. Ayaw nyo ba nun? Makakatikim tayo ng exotic food? Alam ko, maski kayo, hindi nyo pa natitikman yun eh. Sa huli ay nasunod nga si Eloy sa tatlo. At sa labas naman, habang nag-uusap nga ang tatlong magbabarkada, ay kasalukuyan na nga nagpaparingas noon si Ginoong Giraldo ng pang-iihaw nito nung bayawak na siguro ay huli pa niya noong nakarang araw. Pero habang nagpapaypay siya noon sa kahoy, ay lingid sa kaalaman nung tatlo ay may inaalala si Ginoong Giraldo, sapagkat sa memorya ni Ginoong Giraldo kagabi bago sila nakapasok sa kubo nito ay nakita ni Ginoong Giraldo na may mga sumusunod na tatlong binata na parang minamarkahan na sila dahil alam ni Ginoong Giraldo na mga aswang ang sumusunod sa kanila kagabi. At yun din ang dahilan kung bakit niya pinapasok kaagad ang tatlo sa kubo nito. Siyempre ay hindi alam yon ng tatlong magbabarkada dahil hindi naman nila alam kung anong klaseng baryo o daanan ang kanilang pinasok. At ang masaklap nito ay alam din ni Ginoong Giraldo na siguro ay kung mga ilang minuto lang na hindi sila nakaabot sa bahay nito ay naging malaki na ang diferensya sa dapat mangyari kagabi. Dahil kung hindi sila nakaabot doon ay malamang baka bangkay na lamang ng tatlong magbabarkada ang nakita ni Ginoong Giraldo sa daan. At mula nga sa mga oras na to ay wala pa rin kaalam-alamang magbabarkada kung anong klase ng lugar ang napasok nila dahil lang sa ideya ng shortcut ng Manong! Ano? Ayos na ho ba? Ngayon lang kasi ako makakatikim niyan kaya excited na ako. Salita ni Eloy paglabas nito sa kubo. Eto, isasalang ko pa lang pero huwag kayong magalala mga iho. Nakasaing naman na ako ng kanin kaya pag naluto ito, kakain na tayo agad. Ang mabuti pa magbihis muna kayo. May poso sa likod kung gusto nyong maligo. Sakto, pagkatapos nyo ay pwede na tayong kumain. Ay, sige ho. Magandang ideya yan. Hoy, kayong dalawa, Jeric, Ronald, yung susi nga ng sasakyan. Kukunin ko yung gamit ko. Bahala kayo dyan, maliligo muna ako. Sigaw ni Eloy sa dalawa na nasa loob pa ng kubo. Pero sa mga ilang sandali lang ay napagayan rin lang ang dalawa kay Eloy kasi ay naaalibadbaran na rin sila sa kanilang katawan. Mantakin mo naman halos mabasa na sila kagabi at medyo may amoy na rin sila. Wala namang naging problema ang tatlo sa pagbibihisan nila kasi nga ay kumpleto naman sila sa gamit sa kanilang sasakyan hanggang sa lumipas ang mga ilang sandali. Oh, dahan-dahan lang mga iyo. Mainit pa yan. Salita ni Ginoong Giraldo sa harap ng kawayan din lang na mesa sa labas dahil doon na sila kumain. Picnic kumbaga sa silong ng punong duhat na halos katabi rin lang ng kubo. Ang sarap. Parang karne ng manok Wika pa noon ni Eloy
na sarap sa karne ng bayawak. Ano pong ginamit yung pampalasa dito, Manong? Ang sarap eh, komento naman ni Ronald. Wala naman mga iyo. Ganyan lang talaga pag sariwa pa ang karne bago maluto. Oo nga eh, Manong. Manong, may asin ba kayo? Mahilig kasi akong mag-asin pagka kumakain eh. Salita ulit ni Eloy. Pasensya ka na iyo. Ala pa akong asin eh. Hindi pa ako nakakapunta ng merkado para bumili. Parang namumulang sagot naman ni Ginoong Giraldo. Mukhang nahihiya pa nga ito. Hoy, Loy! Sita naman ni Jeric dito na pagpapatigil kay Eloy na parang pahiwatig na mahiya naman siya sa kanyang ginagawa. Ay, okay lang po! Bawi ni Eloy ng salita. Pero biglang natigil noon sa pagsubo ng karne si Ginoong Giraldo. Tapos ay nakalingon na ito sa bahagi ng kalsada. Sino sila? Patanong naman ni Ronald nang makita nito ang sinisipat ni Ginoong Giraldo sa kalsada dahil may dalawang lalaki doon na nakatayo lang naman na para bang pinapanood lamang sila na kumakain. Seryoso ang mukha noon at nanlilisik ang kanilang mga mata sa pagtingin nila sa kanila. Nang napansin naman ni Jeric na nagseryoso ang mukha ni Ginoong Giraldo at sabi niya ng, "Mga iyo, kain lang kayo ha. Kakausapin ko lang ang mga to." Tumayo agad si Ginoong Giraldo at pinuntahan nga yung dalawang lalaki sa kalsada. "Uy, kanin pa!" Salita pa ni Eloy na sarap pa rin sa pagkain. Pinagmamasiran naman ng dalawa noon ang pakikipag-usap ni Ginoong Giraldo sa dalawang panauhing dumating. Dahil kahit wala naman silang ideya kung ano ang nangyayari, ay ramdam nung dalawa, si Ronald at Jeric, na may tensyon sa pagitan ni Ginoong Giraldo at sa dalawang lalaki. Hindi nila masyadong naririnig ang usapan, pero nakikita nilang halos magsigawan na ang mga yon sa kanilang pag-uusap. Nang biglang sinapak si Ginoong Giraldo nung isang lalaki, agad na napatayo nun yung tatlo. "Tol, ano nangyari?" Wika ni Eloy. "Ewan ko, tara, umawat tayo." Salita naman ni Ronald. At halos sabay-sabay din ang tatlo na lumakad ng nag-aapura patungo kay Ginoong Giraldo. Ngunit habang papalapit sila, nang biglang bumawi naman si Ginoong Giraldo ng sapak sa isa. Tumilapon yun ng ilang metro sa kalsada at nung susuntukin pa siya nung isa para gumante, inunahan niya yon ng sipa sa sikmura. At tumilapon din yon at tumama pa sa puno. Mabilis ang mga pangyayari. Kaya nung umabot na yung tatlo, ay wala na silang aawatin. At ang narinig na lang ay, "Mga puta nyo! Binabalaan ko kayo! Oras na ituloy nyo ang binabalak nyo! Ako ang makakalaban nyo!" Mura at banta ni Ginoong Giraldo sa dalawang lalaki. Dumudugo nun ang ilong ng lalaking tumilapon sa kalsada. At habang tumatayo ito, na parang ininda ang tama nito kay Ginoong Giraldo, kasama nung isa pa. "Pre, magbabayad ka! Magbabayad ka, Giraldo! Malalaman to ng iba, kaya kahit iganagalang ka pa dito, magiging masama ka na! Magiging masama ang tingin sa'yo dito!" "Ano? Lumayas na kayo!" At napupundi na ako. Wala akong pake kung sino ang makakaalam ng nangyari dito. Iparating nyo na ako ang makakalaban nila pag itinuloy nyo ang binabalak nyo. Salita ni Ginoong Giraldo ng galit na galit. Kasabay ng pag-amba niya ng pagsugod ulit sa dalawa. Ngunit nanakbo na rin yung dalawang lalaki dahil parang natakot na sila kay Ginoong Giraldo. Napabilib naman noon ang tatlo dahil sa mas bata pa kay Ginoong Giraldo ang mga nakalaban niya. Nasa prime pa, kumbaga, mga nasa 30 hanggang 35. Kaya di hamak na mas matanda na si Ginoong Giraldo. Pero pinataob niya ang mga ito. Partida, dalawa pa nga sila. Tsaka nakita nung tatlo kung gaano kalakas ang suntok at sipa na pinakawalan nito. Nanalsik nga yung dalawa eh. Manong, ano ho bang nangyari?" Tanong ni Jeric. Pasensya na kayo. Hayaan nyo lang mga yon. Mga kaalitan ko dito sa baryo. Kaya huwag nyo nang alalahanin yon. Maiba ko.
Tapos na ba kayong kumain? Walang iya talaga yung mga yon. Inistorbo pa tayo sa pagkain. Halina kayo, mga iho. Tugon nito na parang wala lang nangyari. Pero matapos yon, habang inaayos na ni Ginoong Giraldo ang mga pinagkainan nila, ay unti-unti na ring naghanda ang tatlo sa kanilang pagbiyahe. At nang maihanda na nila ang lahat, ay para bang ayaw pa silang payagan noon ni Ginoong Giraldo na umalis. Mga iho, hindi ko na ba kayo mapipigilan talaga? Okay lang naman sa akin kung manatili pa kayo ng isang gabi dito sa bahay. Pasensya na ho, Manong. Dahil may naghihintay din naman sa amin na nakausap naming tao sa lugar na tungo namin. Isa pa nakakahiya na po kasi sa inyo kung mananatili kami dito. Tugon naman ni Ronald. Ganun ba? O siya, sige. Mag-iingat na lang kayo. Basta yung sinabi kong tulay nakahoy. Doon na lang kayo dumaan para makatawid kayo. Kakayanin naman nun ang sasakyan nyo Gawa yun sa malalaking troso. Sige ho, Manong. Kakaliwa po kami, di ba? Oo, ganun na nga. Tugon ni Ginoong Giraldo. Hanggang sa umalis na nga ang tatlo sa bakuran niya. Sakay ng pick-up truck nila. At nung makalabas na ito sa bakuran at sumampa na sa kalsada ang sasakyan, biglang nawala si Ginoong Giraldo sa kinatatayuan niya at sa ilang segundo lang ay napunta ito sa gilid ng kalsada. Napaka-imposible nun. Napaka-imposible nun kung tutuusin sa ordinaryong tao. Kasi medyo malayo yung kalsada sa bahay niya at dun siya nang galing kanina sa bakuran nun. Parang napakabilis naman niyang kumilos para sa isang normal na tao. Pero pumunta lang siya doon para silipin pala yung tatlo sa kanilang pag-alis. Nakita pa nga ni Ronald sa side mirror si Ginoong Giraldo na nasa gilid ng kalsada at tinitignan ang sasakyan nila papalayo. Ang bait ni Manong Giraldo, tol, no? Sinong magkakalang dito pa tayo makakatikim ng karne ng bayawak? Ibig sabihin na may tama rin sa pagpili ko ng shortcut. Tumigil ka na nga dyan, Lloyd, sa shortcut mo. Mapapahamak na naman tayo dyan Tugon naman ni Jeric sabay apak ng gas ng sasakyan. Samantala, nang medyo makalayo na ang tatlo, biglang lumitaw sa nadaanan nila yung dalawang lalaki na nakaalitan ni Ginoong Giraldo kanina. Nasipat naman yun ni Ginoong Giraldo at nagtama pa nga ang kanilang mga tingin. Masama ang tingin ng mga yon sa kanya na para bang nangungusap ang kanilang mga mata ng pakikipag-away. Pero bumalik na lang noon si Ginoong Giraldo sa kubo niya pagkatapos. Samantala, habang binabagtas na yung daan ng tatlo. Oh, yun na yung may baha kagabi. Eto na, nandito na yung daan pa kaliwa. Eto siguro yung sinasabi ni Manong Giraldo. Diyan Oo, yan lang naman ang daan dyan komento ni Ronald. At dun nga ay kumaliwa sila ng daan. Pero dumaan noon ang oras. Tol, bakit parang yan yung kawayan na nadaanan naman natin kanina? Salita ni Jeric. Dahil parang nawawala na naman sila. Pero nagpatuloy ang tatlo sa kanilang pagbagtas ng daan. Ngunit parang nag-aaksaya na lang tayo ng gas Paulit-ulit tayo. Wala naman yung tulay na sinasabi ni Manong alangan naman na magsinungaling si Manong. Baka andyan lang yan. Komento naman ni Eloy sa likod. At dun nga ay pilit na pagmamaneho na rin ni Jeric. Hanggang sa napapreno siya bigla dahil sa may nakita sila ni Ronald sa harapan na tumakbong maitim na nilalang. Pero mabilis yun, kaya hindi nila nakita yung muka. Nakita mo yun, tol? Oo. Ano kaya yun? Usap ng dalawa. Bakit? Ano bang meron? Komento naman ni Eloy. Tol, masama ang pakiramdam ko dito. Bumalik na lang kaya tayo kay Manong
at isama na lang natin siya. Suwestyon ni Jeric. Ano? Bakit? Tumahimik ka na nga, Loy. Hindi mo ba napapansin? Paikot-ikot na lang tayo dito sa lugar. Hindi naman ako naniniwala sa kababalaghan. Pero parang gusto ko nang maniwala ngayon. Sambit ni Ronald ng seryoso dahil sa mga oras na ito ay dapit hapon na. Ibig sabihin ay halos buong araw na silang patigil-tigil sa lugar na iyon. Naikarga na nga nila yung 1 galon ng diesel na dala nila at iisa na lang yung reserba nila hindi pa nga sila nakakatanaw ng malapit na merkado na pwedeng pagbilhan ng kanilang gas. Bunelta nga nila yung sasakyan at napagkasunduan ng tatlo na magpasama na lang kay Ginoong Giraldo, pero di alam ng tatlo na huli na ang lahat para sa kanila. Sapagkat sa mga ilang minuto lang ng kanilang pagbagtas ng daan papauwi, nagulat na lang sila nang mapansin ni Ronald at Eloy na para bang nasa daan sila kung saan may mga kabahayan, pero kakaiba ang mga sulo sa kabahayan doon. Nakita nilang nakasabit lang sa isang kawayan sa harap ng bahay ang sulo na parang nasa banga na nag-aapoy, para yung palamuti sa bakuran ng mga bahay, at halos pare-parehas ang mga ito sa pagkakagawa. Madilim na noon ang paligid, hanggang sa nailawan nila sa gitna ng daan ang isang lalaki na hubad ang pang-itaas na damit, pero mukhang normal na tao lang naman yun. Ngunit kahit anong gawing busina noon ni Jeric ay ayaw nung umalis sa daan, hanggang sa may dumagdag pang isa na lalaki. Ganon din, hubad din ang pang-itaas na damit. Nang biglang kumalabog sa bandang likod ng kanilang sasakyan yung carrier ng pick-up, nagulat noon ang tatlo. Ano yun? Wika ni Eloy kasi siya yung nasa bandang likod. Nang, idiretso nyo, akong bahala, salita ni Ginoong Giraldo sa pagdungaw nito sa bintana. Siya yung bumaba sa carrier nung sasakyan nila. Manong? Pagtataka pa ng tatlo dahil bigla na lang sumulpot si Ginoong Giraldo sa kanilang sasakyan. Pero anong wika pa dapat ni Ronald? Ngunit mamaya ng tanong, kailangan ay maitawid ko muna kayo, salita niya kasabay ng pagpunta nito sa harapan ng sasakyan, at sabi niya sa dalawang humaharang na lalaki ng, ano? Tatabi ba kayo? O magkakasubukan tayo dito? Banta niya sa dalawang lalaki ng matikas. Walang ano-ano naman ay tumabi ang mga yun sa daan. Pagkatapos noon ay tumalon na lang mula sa harap papunta sa carrier ng truck si Ginoong Giraldo, na para bang halos lumipad na ito sa lakas ng kanyang pagtalon. Napanganganon ang tatlo sa nakita nilang ginawa ni Ginoong Giraldo. Pero, diretso nyo! Idiretso mo na, Jeric! Sambit noon. Wala namang salisalita pa ay basta na lang sumunod si Jeric sa sinabi nito, kasi ramdam ng tatlo na nasa lugar sila ng mga kakaibang nilalang, at kasali doon si Ginoong Giraldo. At nang madaanan nila yung dalawang lalaki na tumabay sa daan, nakita nilang parang naglalaway na ang mga yun sa kanila. Pero hindi lang makagalaw ang mga ito sapagkat nanon nga si Ginoong Giraldo. Minuto ang lumipas at parang nakalayo na sila sa kabahayan na yon, nang biglang natigil na naman sila dahil sa may biglang dumagit kay Ginoong Giraldo sa likod at nalaglag ito sa lupa. Pero sumigaw naman siya sa tatlo ng, "Huwag kayong lalabas sa sakyan! Kahit anong mangyari!" Sigaw noon kasabay ng isang may lalang na dadagit na naman sa kanya na may napakalaking pakpak. Sinalubong niya iyon sa kanyang pagtayo kasunod ng pagtaob nila sa lupa, at dito ay nakita ng tatlo ang pagpapalit ng anyo ni Ginoong Giraldo bilang isang aswang na gabunan.
Lumaki ang mga kalamnan nito sa katawan, kasabay ng pag-usli ng kanyang nguso paparap at naging parang asong lobo siya ng mabilis. At kasabay nun ng pagbali nito ng pakpak nung kalaban niyang nilalang. Aswang! Aswang! Wika nun ni Ronald unang tatlo. At sa nervyos nun ni Jeric ay naapakan nito ang gas ng sasakyan. Tumakbo ang sasakyan nila at habang papaalis yung sasakyan, narinig nila ang tunog na sigaw ng isang lalang na parang nahihirapan at sa ilang segundo rin lang ay biglang tumigil ang kanilang sasakyan sa paglitaw ni Ginoong Giraldo sa harap nun. Sabay tulak nito papahinto. Jeric! Jeric! Itigil mo muna! Uwi ka noon. Kausapin niyo ako! Ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Sigaw ni Eloy. Hanggang sa tumigil din ang sasakyan. At lumapit na noon si Ginoong Giraldo na nasa anyo ng taong lobo. Sa bintana ng sasakyan ng tatlo, sabay salita niya ng, "Mga iho, huwag kayong matakot. Hindi ko kayo sasaktan. Nandito ako para iligtas lang kayo at makatawid sa baryong ito." Anya, sabay doon ay inilahad niya na yung mga nakaaway niya kaninang umaga ay mga aswang. At kaya nga nag-away sila dahil inaarbor ng mga yon si Ronald, Jeric at Eloy sa kanya para kanilang maging pagkain ngayong gabing ito. Pero hindi pumayag si Ginoong Giraldo na ibigay ang mga bagito at dun na nga sila nagsuntukan o nag-away. At idinagdag na rin ni Ginoong Giraldo na nung gabing umuulan ay matagal na silang minamanmanan ng mga yon. Swerte pa nga daw sila dahil ang kubo mismo ni Ginoong Giraldo ang nakatok nila. Pero nung una ay halos hindi makapaniwala ang tatlo sa kanilang nakikita, sapagkat ngayon lang sila nakakita ng ganoong nilalang o tao at hindi pinapaniwalaan si Ginoong Giraldo sa sinasabi nito dahil nga sa pagkakakita nila ng tunay na katauhan nito. Pero kahit ninenervyos ang tatlo ay napaisip pa sila ng matino dahil ang sabi ni Ginoong Giraldo na ang buong Tagum baryo na yon ay baryo ng mga aswang at isa nga doon si Ginoong Giraldo. At sabi pa niya na hindi na sila makakalabas doon ng buhay kung hindi sila maniniwala o sasama kay Ginoong Giraldo dahil balak na nga silang karnihin ng mga taga doon. Kasi sino nga naman ang magtatanggol sa kanila kung ganoon ang mga lalang na haharang sa kanila o makakalaban nila sa daan. Alam nilang wala silang kakayahan na labanan ng mga yon. Kaya sa huli ay si Ginoong Giraldo na rin lang ang pag-asa nila upang makatawid o makaalis sa baryong ito. Itinuro ni Ginoong Giraldo noon ang paraan para makita ng tatlo ang tulay na sinasabi niya dahil oras na makatawid ng araw sila doon ay doon na sila magiging ligtas. At sinabi pa ni Ginoong Giraldo na kaya daw nila hindi makita-kita ang tulay na kahoy ay nagpapaulit-ulit lang sila sa pag-ikot sa baryo dahil sa mga sabulag at panlilinlang ng mga aswang sa kanilang daraanan upang magtagal sila doon hanggang gabi. Dahil na rin sa kapangyarihan ng parang pinakapinuno nila doon. Wala namang umatake pang muli sa kanila mula nung sumakay ulit si Ginoong Giraldo sa likod ng sasakyan na nasa anyo na nga ng pagiging taong lobo. Ngunit nang marating nila ang tulay na kahoy, ay biglang tumalon papaharap si Ginoong Giraldo dahil sa may nakaharang doon na mga aswang. Giraldo, anong ginagawa mo? Nakakalimutan mo na ata kung ano ang lipi mo. Bakit mo ipinagtatanggol ang mga yan? Magpaliwanag ka. Dahil may isa ng lipad na aswang na kauri natin na namatay. Dahil sa'yo, o pinatay mo para lang sa mga taong yan. Salita ng isang matanda
na nakatayo bago ang kahoy na tulay. At may mga kasama rin itong ibang kalalakihan pa sa tabi nito. At siya yung nasa gitna. "Mga iyo, huwag kayong lalabas dyan sa sasakyan. Ako ang bahala!" Salita naman ni Ginoong Giraldo. Napapahigpit na lang naman noon ang hawak sa manobela si Jeric. Si Eloy naman ay halos maihina sa loob ng sasakyan dahil sa takot sa mga nangyayari sa kanila ng gabing ito. Si Ronald naman noon, kahit ninenervyos ng sobra, ay naniniwala pa rin siya na maililigtas sila ni Ginoong Giraldo sa mga kauri nito. Doon ay nakita pa nila mula sa ilaw ng sasakyan yung dalawang nakaaway ni Ginoong Giraldo nung umaga. Nang magsalita ulit si Ginoong Giraldo, "Paumanhin, Pinunong Halim, pero hindi ako makakapayag na patayin niyo ang tatlong to dahil maski sila ay karapat-dapat ding mabuhay at tumanda na kagaya natin. Buti sana kung masasamang tao sila ay ibibigay ko sila sa inyo, kaso ay mga bagito pa lamang ang mga ito at nag-uumpisa pa lang na matuklasan ang buhay." Nagpapatawa ka ata, Giraldo. Nakakalimutan mo na ata ang batas natin dito sa baryo. Alam mong wala nang makakakilala sa mga yan kapag nawala sila dito. At kung ipaglalaban mo ang mga yan, ay buhay mo ang katapat para ito'y matupad. At sa sinasabi mong yan, ay para mo na rin akong hinahamon sa isang duelo, sapagkat alam mong hindi makakalagpas ang tatlong yan sa tulay kung hindi ka dadaan sa bangkay ko. Sagot ng matanda. "Ano? Magsalita ka. Kung gusto mong matupad ang gusto mo, hahamunin mo ba ako sa isang duelo? Huwag mo kong yabangan, Giraldo, dahil alam kong isa kang mandirigmang gabunan. Pero nakakalimutan mo rin ata na isa rin ako doon." Napalingon noon si Giraldo sa sakyan ng tatlo dahil sa hamon ng matanda at nagdesisyon ito na, Sige kung gayon. Total ay matagal na rin akong napupundi sa liderato mo, sa mga patakaran mo dito, lalo na sa mga naliligaw na tao." Wika ni Giraldo at duro sa matanda. "Makinig kayo! Alam nyo ang batas natin. Oras na tinalo ko ni Giraldo, ay siya na ang magiging bagong pinuno ng baryong ito at siya ang masusunod. Pero pag ikaw, Giraldo, ang tinalo ko, ay isasabit ko ang ulo mo sa gitna ng tulay na ito, pati ang ulo ng tatlong binatang yan, at pagpepestahan ng ating mga kabaryo ang dugot laman ng mga yan." "Naiintindihan ko, tanda." Sagot naman ng maiksi nito. Duelo. Napunta na sa isang duelo ang magaganap dahil sa pagtatanggol ni Ginoong Giraldo sa tatlo. Nang maya-maya pa ay biglang umangil si Ginoong Giraldo na parang halimaw. At doon ay nakita ng tatlo ang pagkakaroon nito ng sungay at nagbaga ang mga mata nito sa pagkapula. Pero nagpalit din ng anyo ang matanda na kagayang-kagaya ng itsura ni Ginoong Giraldo. Yun nga lang ay may mga puting buhok sa mga balahibo nito at di hamak na mas maitim ang mga balahibo sa katawan ni Ginoong Giraldo. At sa pitik lang ng segundo, biglang nagsalpukan ang dalawa, si Ginoong Giraldo at yung matanda. Parang mga asong naglalaban ang mga yon, nagkakagatan at nagbabalyaan. Tapos ay bumabali-baliktad pa sila sa lupa, pero alam ng tatlo na nagpapatayan na nga ang mga ito, samantalang hindi naman kumikilos noon ang mga kauri nila at nanonood lang ng kalmado. Dumadaos-dos noon sa lupa ang dalawa sa kanilang paglalaban. Nang tumama ang isang pagkalmot ng matanda kay Ginoong Giraldo, nasugatan siya sa kanyang dibdib ng tatlong malalaking hiwa ng kuko. Napaatras siya, buti na nga lang at napaatras pa siya, kundi ay baon na yon sa dibdib niya. "Matatalo ka dito, Giraldo!" Salita ng matanda sa boses nito bilang taong lobo.
at biglang atake ulit kay Ginoong Giraldo. Nang sumalpok ang matanda sa kanya ay sabay silang tumilapon ng ilang metro. At bagyang dumausdos pa ang likod ni Giraldo sa lupa, pero biglang bumawi naman siya. At nakagat niya sa braso yung matanda, kaya pilit na nagpumiglas yung matanda kasabay ng pag-aangil nito. At napaalis ito ng mabilis sa pagkakapatong niya kay Giraldo. Parang nabalian nun sa braso yung matanda. Bumangon naman nun si Ginoong Giraldo at doon ay nagtitigan sila ng mga ilang segundo ng kanyang katunggali. Sabay ng pag-aangilan ng dalawa ng si Giraldo naman ang tumalon at umatake dito. Bumagsak sa lupa ang matanda at parang iniinda nito ang sugatan at nabali niyang braso. Kaya naman sinamantala yun ni Giraldo at kagat ulit ni Giraldo sa balikat nito. At nung pumapalag pa ang kalaban, iginalaw-galaw pa ni Giraldo ang kanyang ulo noon na para bang mas lalo nitong binabaon ang kanyang pangil upang mas lalong mapunit ang balat at laman ng kalaban niya. Alam nyo yung literal na away aso? Ganon, dahil sa liig dapat kakagatin yun ni Giraldo. Naiiwas lang ng matanda dahil sa pagpupumiglas nga nito. Nung naitulak naman siya nito, bumitaw nga sa pagkakakagat si Giraldo. Ngunit halos may kasama ng laman na natanggal o sumama sa bibig ni Giraldo. Muling bumangon nun ang matanda, pero sa pagkakataong ito ay nanghihina na yon. At sa isang iglap ay tinalon ulit yon ni Giraldo upang atakihin. At sa pagtaob ulit nila sa lupa ay nakakagat na sa mismong leeg ng matanda si Ginoong Giraldo. Umaangil pa noon ang matanda na parang pagmamakaawa at paghingi ng tulong sa mga kasamahan nito. Pero seryosong nanonood lang naman noon ang mga kauri nila at walang kumikilos o tumutulong. At hindi na rin bumitaw sa pagkakakagat noon si Ginoong Giraldo sa leeg noon na para na ring pagsakal o pagkatay dito dahil sa matatalas niyang pangil. At sandali pa ang lumipas ay nalagutan na ng hininga ang matandang gabunan. At sunod pa ng pagbitaw ni Giraldo sa leeg doon ay ang pag-alulong nito ng malakas. Pagpapakita yon para sa mga kauri nito ng dominasyon sa kanilang baryo. Matapos ang duelong naganap, para lang ipakita kung sino ang masusunod sa lugar na yon sa mga lahi ng aswang. Dahil na rin sa pagtatanggol ni Giraldo sa 3 binatilyo, ay "Pinulong Giraldo, ano na ang nais mong mangyari sa mga binata na to?" tanong ng isang aswang. "Walang mananakit sa kanila. Patawirin niyo sila sa tulay. Mula ngayon ako na ang pinuno. Ay hindi na tayo magsasakripisyo pa ng mga taong maliligaw dito." Unang batas ni Giraldo dahil siya na ngayon ang bagong pinuno. Nakatawid nga noon ang magbabarkada sa tulay at hindi na nga sila nakapagpaalam pa ng maayos o nakapagpasalamat man lang kay Ginoong Giraldo. Pero nang sumikat ang araw, nang itinuloy na ng 3 ang biyahe, biglang napatigil ang 3 sa daan dahil sa nakita naman nila si Ginoong Giraldo sa gilid at pumapara pa nga ito sa kanila. Manong Giraldo! Manong Giraldo! Paano kayo napunta dito? Tanong pa ni Eloy. Huwag mo nang itanong, Eloy. Alam mo naman ang dahilan. Oh, kumusta kayo? Malapit na rito ang bundok Isarog ah. Mag-iingat kayo ha. Uwi ka pa niya. Nagpakita lang ako sa inyo dahil hindi na tayo nakapag-usap pa ng maayos kagabi. Oo nga ho Manong. Maraming salamat ho. Nagpapasalamat po kami sa inyo. Sunod-sunod na salita ng 3 sa galak.
Yun bang parang na-excite sila dahil nakita nilang muli si Ginoong Giraldo. Mantakin mo yun, Manong. Kinalaban mo pa yung leader nyo para lang makatawid kami. Napakabait nyo, Manong. Wala yun. Ginawa ko lang ang dapat. Oh, mukhang naantala ko na kayo. Mag-iingat kayo sa daan, ha. Wala nang shortcut, Eloy, ha. Nang halos sabay-sabay na yumakap ang tatlo kay Ginoong Giraldo at panayang pasasalamat pa rin ng mga yon na halos mangilid-ngilid na ang luha. Yung isa ay naiiyak pa nga. Napangiti na lang naman noon si Ginoong Giraldo at naisip na kahit sa isang sandali lang ay parang naging anak na niya ang tatlong ito. Si Ronald, Jeric at Eloy. Hanggang sa, "Paalam, Manong! Paalam ho! Alis na kami!" Kaway-kaway pa ng mga binata sa bintana ng sasakyan sa kanilang pag-alis. Kumaway naman noon si Ginoong Giraldo at bahagyang ngiti sa mga ito. At nung makalayo na ang mga yon, sabay talikod na ni Ginoong Giraldo at biglang pagkawala na sa daan. Sa tatlo namang magbabarkada, mula noon ay naiwan sa kanilang mga alaala ang karanasan ng pagtulong sa kanila ng isang mandirigmang gabunan.